Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyo pong host. At ang pag-uusapan po natin ay itong nagte-trending na mayor na laging may nakakalimutan, no? Tinawag na nga siyang My Amnesia Girl. At kamukha siya ni Shanshai, no, sa F4. Ang ganda ni Mayor, di ba? Makikita nyo. So, yan pag-uusapan natin at ang sino kaya, no? Ito yung tanong, sino kaya ang mga nasa likod ng trending na mayor ng Bamban, no? Na si Mayor Alice Guo. At yung nauuso, hindi nauuso no, yung nauuso no, na maririnig natin na bago na yung salitang pogo politicians. Yan ang ating medyo pansinin, no? Bigyan natin ng ano yan, ng diin 'no, pag-usapan natin. Hindi tayo magbibigay ng pangalan 'no, dahil alam naman natin kung sino yung nasa likod. Kung 'no, kung may, hindi magandang balak 'no, si Mayor, um, Alice Guo sa bansa at siya ay isang, espiya ng China, ng mga Chinese. At hindi maganda yung gusto niyang gawin, makikita at makikita yan. Tandaan natin katulad ng sinabi ko, this year 2024 is the year of exposure. Lahat po yan may expose in the light of the truth. Katulad nga ng sinabi natin dito, 'di ba? Truth do not fear the light of intense scrutiny. 'Di ba kahit na intense, prolonged scrutiny yan, no, kahit ano gawin sa iyong pagsisiyasat kung ikaw ay nasa tama at ang sinasabi mo at panig ka ng katotohanan, mga sinasabi mo ay pawang katotohanan at walang kamalian o walang halong pagsisinungaling, ma-e-expose at ma-expose yan, lalabas at lalabas yan, 'di ba? Kaya nga ano, napaka ano ngayon ng ano ng ah, pinag-uusapan ng hindi lang ng bansa natin 'no, ng hindi lamang ng mga Pilipino at pati na rin ng ibang mga, ah, bansa itong si Mayor, Alice Guo. At 'yan naman ang ating panlaban 'no, dito sa China na ginagawa, binubrusko tayo, binabastos tayo, pinapahiya tayo, hinaharas tayo diyan sa, West Philippine Sea 'no. Yan naman ang panlaban natin. Ngayon, itong ginagawa naman nila na dalawa kasing threat na ginagawa nila 'no, yung outside, siyempre yung territorial waters natin, and then dito sa loob ng bansa natin, ayan yung mga sleeper cells o mga spy. Kaya nga ang tanong, totoo ba talaga siyang spy? 'No, malalaman at malalaman 'yan because the truth will, expose 'no, them. Makikita at makikita kung sino yung mga, tao na may hindi magandang nais gawin sa ating bansa. Alam niyo sa totoo lang, maraming puwedeng i-disguise 'pag nag-spy ka at maraming klase ng warfare, okay? Maraming pong klase ng warfare. Alam natin biological warfare, merong, military drills warfare, ito yung, makikita natin na naglalabas sila ng minsan yung mga eto yung ano yung psychological warfare, 'di ba? Ito yung ano natin, 'pag nakita natin hanga agad tayo sa bansa na 'to. Uy, dami nilang kagamitang pandigma, warfare din yun, psychological, 'di ba? Ano pang klase ng warfare? Um, 'Yan katulad nito, 'no, cyber attack, 'di ba may naririnig na nga tayo. Katulad nito 'no, yung warfare na 'to na ginagawa nila 'no, hindi natin alam, pinapasok na tayo. Ginugulo tayo, 'di ba? Sa politics, warfare din 'yan, 'di ba? Economic warfare, puwede nilang hindi ano yung mga tawag dito, mga goods puwede nilang i-hold 'yan, puwede nilang takasan, puwede nilang hindi tayo bigyan, economic warfare, 'no? Yung mga batas na puwede ipasa, baka nga puwedeng magpasa na ng batas na di natin alam warfare na pala. Kaya nga umuupo sila sa mga posisyon ng ano natin, ng bansa natin, kung di niyo mapapansin. Ino-occupy nila. Kaya nga, ang pag-uusapan natin, sino ba talaga yung nasa likod ni Mayor Alice Guo.
Siyempre unang-una yung China, 'di ba? Komunista, without mentioning a name, kilala niyo po ang mga taong 'to, 'di ba? Kilala niyo yung mga nasa likod nila, 'di ba? Mga propagandista ng China. Kaya kung mapapansin natin dito napakaraming klase. Eto ano rin 'to 'no, yung information warfare. Lalo na ngayon ginagawa ng, China sa bansa natin, 'di ba? Kinakalap nila yung mga information sa, territorial waters natin, ginagawa nila 'yan at dito sa loob ng bansa natin ginagawa nila 'yan. Katulad ng sinabi natin kay, former Secretary Rafael Alunan, yung sleeper cells o yung mga spy na nagkalat dito sa bansa natin. At masasabi po ba natin si Mayor, Guo ay isang spy? Malalaman at malalaman po natin 'yan. Sa ngayon, nakita na marami tayong mga nakita mga ebidensya sa kanya kahit yung mga pagsagot niya sa mga tanong ni Senator Gatchalian at Hontiveros, Senator Hontiveros ay, may inconsistencies, merong discrepancies 'no? Ikaw ba naman makalimutan mo pati yung pangalan ng teacher mo o makalimutan mo yung lugar 'no? Buti nga hindi niya nakalimutan yung ano niya, eh, 'no? May nabasa pala ako, sabi niya magandang utangan 'to. Bakit 'pag inutangan mo makakalimutan, eh, panigurado. "May utang ka ba sa'kin?" Tawang-tawa ako dun, ano, "May utang ka ba sa'kin?" 'Di ba? Kaya ganyan po 'no, at kaya nga ito pong ginagawa nating, pagbabantay sa ating pong bayan, hindi tayo po ay maging kabahagi kasi hindi po ito kaya ng isang tao lang 'no, hindi ito kaya ng isang leader lang ng bansa natin. Dapat magsama-sama po ang mga Pilipino, 'wag po natin ibigay ang bansa natin. May sarili po tayong identity. Kung ako po ay galit sa ibang lahi, for example galit ako sa Amerikano, hindi ito dahilan para, ah, gumawa ako ng istorya, gumawa ako ng isang eksena para magalit yung bansang Amerika sa akin. Hayaan natin na kung may nagpo-progress at kung tayo ay may pagkilala sa ating Diyos, hayaan natin na yung bansa natin ay mag-prosper sa mga taong o sa mga bansa, sa mga lahi na merong takot sa Diyos. Kasi po ang China 'no, wala po silang Diyos, komunista nga po sila. I'm sorry to tell this pero marami po akong mga friends na Chinese, mga Christians 'no, they love God, they love Jesus. At may mga testimony sila na nag-underground church sila because of, um, yung komunistang bansa nga sila, communist country sila. Kaya ang ginagawa nila, wala talaga yung freedom dun sa bansa nila, underground sila na at meron tayong mababalitaan eto, alam naman din 'to ng lahat, may mga nag-i-smuggle din ng Bible. Kasi hindi may ginawa ngang sariling Bible yung China, eh, 'no? Kakaiba 'no? Anyways, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kay, Mayor Alice, ng, Bamban 'no? Ang ganda niya 'di ba, kamukha siya ni Shersai. So yun nga 'no, itong warfare na ginagawa nila, ano yan, eh, maliwanag na may balak talaga silang kunin ang bansang Pilipinas. Bakit sila bibili ng ekta-ektaryang mga lupain? Bakit sila tatakbo at papasok sa ating, ah, sa ating politics, 'di ba? Bakit sila gagastos ng hindi lang milyon 'no, bilyon-bilyon na dolyar kung wala po silang balak. At maraming mga Pilipino ang nakakalungkot na nasusuhulan, nalalagyan ng suhol, bribery. Galit ba ang Diyos diyan? Galit ba ang Diyos sa suhol, panunuhol, pagtanggap ng salapi o pagtanggap ng anumang malalaking mga regalo para lang i-twist yung katotohanan? Galit ang Diyos diyan. God hates bribery. God hates injustices. God hates killing. God hates pride, lying. God hates gagawa ka ng kwento, you sow discord among the people. Ayaw ng Diyos diyan para ma-promote o ma-advance yung purpose o yung goal na gusto nila. At makikita natin dito, hindi titigil ang bansa na 'to na gumawa
ng mga hakbang para tuluyan po tayong maangkin. Maraming salamat sa ating, presidente 'no, na si President, Bongbong Marcos dahil binigyan niya ng pansin yung ganitong klaseng, nangyayari sa bansa natin. Binigyan niya ng, ah, 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 malaking oras 'no, naggugol siya ng malaking budget dito sa West Philippine Sea para mahadlangan itong ginagawa ng China na panghaharas sa territorial waters natin. Okay, so ito nga 'no, ito naman 'no, si Mayor Alice Guo, katulad ng naririnig-rinig natin 'no, sino kaya yung pondo dito? Kasi nung pinasok yung kanyang ano, nung pinasok yung kanyang, ah, teritoryo 'no, yung kanyang ano, munisipyo, meron 'di ba dun sa ano, yung meron dun sa Pogo Building 'di ba, makikita natin na may mga ano, may mga pasilidad doon na ang mga nakalagay may mga facility dun na ang mga nakalagay ay mga cellphones, may iba't ibang klase ng mga, papers, hinahanap ko dito guys, eh. May mga iba't ibang klase ng mga, tawag dito, gamit na illegal, makikita nating illegal at nasa pangalan niya. My goodness, nasa pangalan niya. May gusto po akong ipanood sa inyo. Hinahanap ko po, eh, teka lang, saan na ba yung pinanonood natin? Nasa pangalan niya 'no, nakakagulat kasi alam niyo kung bakit? Nakakapagtaka lang, eh, 'no? Kasi si Mayor Alice kahit yung, ah, kahit yung pagtatanong na simple lang 'no, sobrang mayroong discrepancies 'no, inconsistency sa kanyang sinasabi. Sabi niya hindi raw siya marunong mag-Chinese, pero makikita mo na fluent naman siya mag-Mandarin. 'Di ba? Tinatanong siya ni Senator Gatchalian 'di ba? Pero fluent siya mag-ano, sabi ni Senator Hontiveros fluent siya mag-Mandarin. At talagang scam yung buong organization ni Mayor Alice. Bakit? Kasi dun nga yung sa tulad ng sinabi ko 'no, yung, munisipyo ay located siyempre sa Bamban, Tarlac at yung mga facilities nasa likod lang. At makikita natin dun yung mga car na mga luxury car at yung mga electric bills na nakapangalan mismo sa pangalan ni Mayor Alice. So, talagang may itinatago 'to at katulad ng sinasabi natin, hindi ka naman magtatago ng isang bagay kung wala kang, ah, 'yun agenda. Merong agenda, eh, kaya mo tinatago at maaaring maganda yung agenda mo o maaaring hindi maganda yung agenda mo. Meron akong narinig si Pinoy Mystery Channel, napakaganda nung kaniyang sinabi 'no, at pinalabas din 'to pinanood din ni, Limor Creations yung sa kanya pong channel yung, video ni PMC. Makikita natin dito na may ilang mga Chinese 'no, na napipilitan lang gawin yung kanilang mga trabaho dahil dahil 'pag hindi nila ginawa yung kanilang mga mahal sa buhay ang masa-sacrifice 'no, papatayin yung kanilang mahal sa buhay, ikukulong, pagbabantaan sila kaya nila ginagawa yung ganitong mga trabaho. Nakaka ay, nakakaano, 'no, nakakaawa din sila 'no, pero siyempre maawa rin tayo sa bansa natin 'no? Ang dami talagang mga discrepancies na mga sinabi ni ni Mayor Alice 'no. Obviously, kitang-kita natin 'no, itong mga Chinese na spy na 'to ay sobrang korap, sobrang korap.
At ang penalty dapat niyan talaga ay kung hindi life in prison ay treason, 'no? At siyempre 'pag binigyan natin 'yan ng ganyang ano, ng ganyang pataw, 'no, ng penalty, ah, I think magtatanda yung mga ano, magtatanda itong mga spy na Chinese spy kung sila man ay spy, 'no? Kasi halatang-halata talaga, eh, bakit? May discrepancies, eh, red flag na agad, eh, magtatanong ka, "Uy, teka muna, hindi ata ano 'to, red flag na agad 'pag narinig po natin yung mga sagot ni Mayor Alice. Obviously talagang, napaka-corrupt ng spy na ito, 'no, Chinese spy. Kasi kung wala ka naman tinatago, bakit yung childhood mo makakalimutan mo? Ako nga naalala ko pa nga yung mga yung mga bata ako naalala ko pa yung maliliit na detalye, 'no? Pero yung mga katulad ng gano'ng tatanungin siya hindi niya maalala, "I don't know, your honor." Red flag yun, 'di ba? So may gusto po akong ipanood, ito na nahanap na natin guys. Ay ito ba yun? Eto, 'to. Hindi, wait lang, ito nga ba yun? Okey guys, wait lang muna hinahanap natin 'tong ating papanoorin at may matututunan po tayo dito. Ito nga ba yun? Wait lang, Okey, ito na nga. Eto guys, gusto kong mapanood po ninyo 'to. Okey, share lang po natin. Okey. Wait lang po mga kapatid, share lang po natin. Okey. Ito po ay galing kay this video ay courtesy po ni Pinoy Car Guy. Okay, share lang po natin ano, share ko lang po yung video nito sa inyo. Teka lang, double check ulit natin. Pakinggan po ninyo ito ano. Siyempre hindi naman tayo nakikinig ng basta-basta video lang ng mga ano, ng mga iba't ibang vlogger katulad ng sinabi natin 'di ba? Piliin din natin yung i-she-share natin na information because this is very important, yung mga narrative na sinasabi po nila. At itong si Pinoy Car Guy, ang ganda po ng kanyang mga research 'no, mapapaisip po tayo. Okay, so pakinggan na po natin si Pinoy Car Guy, ito po yung kanyang research. Ang impression ko dito, itong mga puganteng 'to, itong mga kriminal na ito, nandito at dito na maninirahan permanently. Ayan po yung sinasabi natin kanina in connection with what we are, saying earlier na ito nga yung, nasa likod ng mga activities 'no, na ginagawa ni Mayor Alice. Okey, sige pakinggan na po natin si Bakit ka naman gagastos ng Senator. 44 million sa isang villa kung hindi Laki 'no? ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang koneksyon sa taas. Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, truth, do not fear the light of intense scrutiny. Kapag nasa katotohanan ka, kahit na meron kang, prolonged investigation, scrutiny, bali-baliktarin ka, kapag nasa katotohanan ka, hindi ka dapat matakot. Kaya itong ginagawa ng ating mga senators na magigiting, tignan po natin, binibigyan po nila ng, pansin itong hindi biro na nangyayari na pag-i-spy 'no, at mga korapsyon, mga, ah, red flag na agad 'to, dapat bigyan natin ng pansin. Okey, check natin 'to, i-search natin 'to, pag-aralan natin 'to. Ayan po yung ginagawa ng ating mga magigiting na senators. Kasi nakakaawa yung, mga Pilipino na nabibigyan ng suhol 'no, tatanggapin nila yung pera
kapalit ng kanilang pangalan at pagka-Pilipino at nakakaya siyempre sa kanilang family. So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ipa-file sa akin at makakawala rin ako. Ilan lamang ito sa mga ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian matapos ang isinagawa nilang pag-inspeksyon sa Balpo Compound sa Bamban Tarlac kasama si Senator Risa Ontiveros. Ayon sa kanya, marami silang natuklasan tungkol sa mga nagpapatakbo ng Zunyu One Technology Incorporated kabilang na ang mga kapit nila sa matataas na opisyal, Oh, kaya wala silang takot na magsagawa ng mga illegal na gawain dito sa ating bansa. ayan po ang mga nasa likod ni Mayor Alice Guo. Makikilala at malalaman natin kung sino-sino po ang mga yan sa mga susunod na araw. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit na-relieve sa pwesto ang nanguna sa pagsalakay sa nasabing compound na si CIDG Chief Colonel George Buyakaw, kahit naging matagumpay naman ang kanilang naging operasyon. Dagdag pa ng senador, napaghandaan rin umano ng mga big boss ng Pogo kung sakaling bigla silang sasalakayin, dahil bukod sa babalaan sila ng mga matataas na opisyal na sinusuhulan nila para sa kanilang proteksyon, may mga tunnel rin umano ang mga gusali sa compound para mas mabilis silang makakatakas. At para Grabe, sa no? kabuuan ng Pinaghandaan kanyang mga talaga eh. siniwalat, narito si Senator Win Gatchalian. Ang aking unang impression, lalo na ikinagugulat ko, merong 14 na villas doon. Isang villa is worth 44 million. At kompleto doon si She at yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. No? At yung villa na pinuntahan natin, doon nakatira yung mastermind. Doon nakatira yung pinaka-ulo, no? Na nakatakas. Doon sa pag-grade nila, yung Nakatakas. pinaka-mastermind nakatakas. Grabe. Yung second in command nahuli, pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na meron palang mga tunnel sa ilalim. No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. Yung tunnel connected sa mga ibang villa. So connected sila. Yung villa naman, merong pinto na palabas ng compound. So ang theory ng PAO, kaya nakatakas yung mastermind, ginamit yung tunnel, lumabas sa isang villa at katabi doon siya sa katabing lupa at sumakbo, no, at nakatakas na. So makikita natin na itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. Biro mo isang villa, 44 million. Yung buong compound na yon, nakita ko na siguro mahina billion ang investment doon eh. Yung mahina 1 billion doon, malaki ang nakita niyo no, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko diyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. No? Kung alam mo na makukulong ka rin. So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao eh. Dahil saan tayo tatakbo? Kahit na manghuli ang PAO, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ahensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Okay. Tapos, sir, can you give us an idea? When you said enforcers, as high as what position, engage in what kind of service? Hindi ko muna i-disclose, no? But ito yung mga enforcing agencies na nagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa Pogo at may kaugnayan sa peace and order. I won't name them right now dahil under investigation, but when the time comes, no, ilalabas rin natin yan, especially during the hearing. Kaya nga sabi ko nga, paulit-ulit lang to at hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. Sir, privately, in-identify po ba ng PAO kung sino yung
connection or protector nitong mga taga Meron silang mga names, no, pictures, but of course I cannot disclose that ngayon. Aha. Pero nagulat ako, actually kinalibutan ako dahil yun na nga, no. Itong mga taong to, alam rin nila maglagay, eh. Alam rin nila manuhol, alam rin nila sino kakausapin. Aha. At Grabe. malaki yung pera na umiikot, kaya meron din silang kakayahan na gawin itong mga ito. At, sir, Magagaling sila, alam nila yung kalakaran dito sa ating bansa. at magkano daw sir yung money involved? Million ang ano. Sir, paano yun? Para lang mas ma-picture namin. Parang ano yun? Parang monthly allowance being given to certain Meron din ganun. officials, ganon? Ang base sa mga briefing namin, may monthly allowance at may mas malaking suhol pag may raid. Yun ang Grabe. balita namin. Mas malaking suhol pag may raid. Pag may raid. because- Pipigilan ni raid, eh. Pipigilan ni raid. So, mas malaking suhol. So para mapigilan ni raid, magsusuhol ulit sila o maglalagay ulit sila. And mas malaki rin sir pag naaresto at may palalabasin. Yun hindi na kami umabot sa ganung kadetalye, pero hindi malayo yun, ha. Hindi malayo. Pwede Yun. mangyari yan. Sir, how are they able to acquire yung property, yung villa? They use mga Very good question. documents. The owner of the property is the current local chief executive. Oh. So, So si Mayor? however, sinabi niya nag-divest na siya nung after siya naging mayor. So sir, kaya nakapangalan pa din yung mga electricity bill. Yun ang kanyang argument. Pangalan yung So, bigyan ko kayo pangalan ng sa kanya timeline. eh. On paper, Si ang Mayor. Baupu, andun si local chief executive. Nung nanalo siya, wala na yung pangalan niya doon sa Baupu land. Kakatingin ko lang yung dokumento. Connected So- pa rin siya talaga, no? So itong property na ito na-develop nung yung pangalan niya nandoon pa sa Baupu land. So that's the modality kung paano na-acquire yung property. Yung vehicle, maraming vehicle, isa o ilan doon ay nasa pangalan niya. So, but that's Imagine. further investigation pa. No? Sir, meron ba siyang explanation na binenta ko rin? Nakita ko sa isang interview niya na sinabi niya nagpa-buy and sell siya. Mga ng baboy, sasakyan. di ba? At hindi, Pati nung sasakyan. binenta niya itong sasakyan dito sa Sasakyan pala, mga sorry. Pogo Grabe. operators, hindi na transfer pa yung pangalan doon sa bagong may-ari. Bigyan ko kayo ng isang, kahapon nagulat rin ako, may isang sasakyan doon, ang brand niya yung Grabe, mga Mercedes Maybach. Isa yun, mahina 100 million. So, Laki, no? nakikita niyo yung perang umiikot. Ito yung obviously nagda-drive nung Maybach na yun, yung isa sa mastermind kasi may mga mastermind. Isa sa mga mastermind. Okay, maraming salamat. Pinoy Sir Guy, Car Guy, sa iyong babahagi ng mga information mo. Very, di ba? Pinaghinayaan ni Pinoy Car Guy na magsalita yung na-research siyang video na interview kay Senator Gatchalian. So dito yan naman tayo, no? Yan ang pinakalaban natin sa China, yung transparency. Nakalimutan ko kung kanino ko nabasa yon, no? Pero kilala siyang journalist na madalas siyang ma-interview. So ang pinakalaban po natin sa China ay transparency. Okay? Wait lang po. Wait. Hindi pa natanggal eh. Paano ba to? Ayan, biglang may nagsalita eh. Nagulat ba kayo? Di ba? Yan ano natin eh. Sa ginagawa ng China eh. Yan ang pinaka laban natin yung transparency. Dahil pag wala yan, ano ba yung transparency? Yung ginagawa nating media, transparency yan eh. Yung mga vlogger na nagbablog patungkol sa kung ano ang nangyayari dito sa West Philippine Sea at sa loob ng bansa natin. Transparency yan. Kung ano yung mga binabalita natin dito na tama, that's transparency. Alam niyo, sa totoo lang, maraming mga Chinese na
naiinis din, no, napo-prostrate sa nangyayaring mga situation kasi nababahiran ng dungis yung kanilang imahen, no? At hindi lang 'yon, nagkakaroon din ng suspicion sa bawat mga Chinese na mga hindi naman ganito yung mga activities. Kaya tayong mga Pilipino, wag natin agad tignan na, "Oh, itong Chinese na 'to, ganito 'yan." No, kasi may mga loyal naman na Chinese na handang, bantayan yung ating soberanya, eh, 'no? So hindi po lahat ng Chinese, 'no, wag po tayong mag-ano, discriminate. Hindi ito discrimination. Binabantayan lang po natin yung ating, bansa, 'no, sa mga corrupt na katulad nito na nabibigyan ng corrupt officials na naba-bribe. Kaya minsan na naiisip ko itong ano, tawag dito, yung sa election natin, yung COMELEC, ewan ko lang, I'm sorry, 'no, pero pag-pray po natin. I'm not attacking any personality here, pero sinasabi lang po natin yung mga katotohanan dahil nakalagay po yan sa Bible, eh. Okay, it's in the Bible, no? God hates, mamaya babasahin natin yan, bribery, God hates, stealing, God hates, injustice, ayaw ng God niyan. Ang Diyos ay nasa panig ng katarungan at ng katuwiran. Kaya yan po yung ano, yung nais kong ibahagi sa inyo. Pero bago tayo magtapos, may iiwan po ako sa inyong babasahin. Ito po yung nahanap ko. Uh, okay, saan ba yun? Ito. Okay, bago tayo magtapos, ito po yung gusto kong iwan sa inyo sa Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Sabi dito, there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Number 1, haughty eyes. Ano yun? Pride. A lying tongue. Ayaw ni God ng liar. Okay? Yung inconsistencies, red flag agad, dapat alam natin yun. Hands that shed innocent blood. Syempre, kapag may mga lagayan, may mga pagtakas, may mga pagkukulang sa, pero mo, mga pugante sila galing sa mainland China, doon sa bansa nila, tapos nandito sa bansa natin, tapos papapasukin natin. Di ba? My God, Lord, ano bang nangyayari sa mga Pilipino dahil lang sa pera? Ayan, no, a heart that devises wicked schemes. Wicked schemes yan, eh, at ayaw ng Diyos niyan. Di ba? Feet that are quick to rush into evil. Ayaw ni God nun. Ano pa? A false witness who pours out lies. No, sinabi natin kanina. Di ba? May witness. Puro kasinungaling ang sinasabi. At wag po tayo nakakausap sa mga mamamayang Pilipino na wag po nating kampihan ang mga pogo politicians. Makikilala po natin yan at sana wag na po natin sila iboto. Makialam po tayo sa bansa natin. And last, sabi dito, a person who stirs up conflict in the community. Kapag may mga tao po na nag-stir up ng mga conflict, no, para mag-away-away yung isang grupo, yung isang bansa o isang komunidad, ayaw ni God nun. So yan lang po yung gusto natin sabihin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pong pagmamahal kay Faceless Raw. Kita-kita po ulit tayo sa ating susunod na episode. Subaybayan po natin si Mayor Alice ng Bamban. At dalangin po natin sa ating pong government, sa ating mga senators, sa ating mga namumuno sa bansa natin, na ingatan po sila ng Panginoon, proteksyonan sila ng Diyos. Yes, salamat sa mga anghel na mag-iingat sa kanila at hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos sa ating bansa. Maliit lang yung bansa natin pero tayo po ay may takot sa Diyos at alam po natin na may magandang mangyayari sa bansang Pilipinas. At maraming salamat, aming Diyos, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matapis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen.